fam, welcome back to another vlog. So it's our 8th day here in Hanoi, Vietnam. And for today, may flight na tayo going to Bangkok, Thailand. 10:40 ng umaga ngayon. I had a great sleep last night. Kahit na ako na lang mag-isa. Kaya nabakante na ang kama ni Cass. Ito yung kama ko. And inon ko lang yung TV magdamag, no? And nakatulog naman ako ng maayos, in fairness. And for today, hindi na ako nag-breakfast dito sa hotel. Yun lang ang medyo hindi okay dito sa hotel na yung breakfast. Medyo sad yung breakfast nila kasi more on bread, fruits, tapos konting sausage, ganon. So, hindi namin siya type ni Casby. Anyway, magla-lunch na muna tayo. Isasabay ko na yung breakfast and lunch, no? So, nag-search ako sa Google kung ano ba yung mga masasarap pang restaurants na hindi pa namin napuntahan. And I saw this restaurant, yung Don Duck Old Quarter. It's a Michelin Beef Gourmand restaurant na nagsispecialize sa mga duck dishes, no? So, yun yung itatry natin para makatry ulit tayo ng another Michelin Beef Gourmand restaurant dito sa Hanoi. Tapos, mamaya, mag-check out tayo ng mga 1 o'clock. Ang original flight ko kasi is 3:40 via Vietjet Air. It's like a budget airline dito sa Vietnam. Tapos, na-move ng 4:40. Tapos, kanina umaga, nag-email na naman, na-move ng 5:10. Nakadalawang move na. Sana hindi na ma-move ulit, no? Kaya binabantayan ko yung email ko kasi baka mamaya bigla mag-email. Ma-move na naman pero sana wag na. So yun lang, ready na akong lumabas. I'm going to bring an umbrella dahil mainit sa labas. Ayan. Lalakarin lang naman natin. It's just a 5-minute walk from here, yung restaurant. Tapos, punta tayo ng coffee shop. Tapos, balik tayo dito, final pack. Although, naayos ko na yung mga gamit ko as in. Ayan na siya. Konting ayos na lang yan. Tapos, okay na. We're ready to leave. We're gonna ride i-grab lang naman from here mismo sa hotel going to the airport. So, tara fam, labas na tayo. I'm so excited for brunch. Let's go. Okay, nakalabas na ako. Maglalakad lang tayo. 5 minutes lang naman siya. Pero 11 o'clock pa siya mag-open. 10:45 na yun. Mga 10:50 tayo darating. So, maghintay lang ng 10 minutes. Payong ako. Dahil mainit. Dito tayo naglalakad. We're going to Don Duck Restaurant. Ito talaga maganda sa Hanoi. Kita nyo kahit mainit. Ang presko kasi, ang daming puno. Dito tayo kumain kagabi ng buncha. Buncha hangman. Pero dito tayo this time. Diretso tayo to Don Duck. Okay, we made it fam sa Don Duck Old Quarter Restaurant. Ayan o, Michelin Guide. Michelin Beef Gourmand. Nakalista rin pala yung mga ibang pang Michelin Beef Gourmand dito. Ayan, napunta na natin yung Chakatanglong, Cottonly Kuksu, diba? Tapos itong Don Duck, we're gonna try it. Let's go. Ito yung menu nila fam. Ito yung order natin. 1/4 roast duck, 175k. May kasama na siyang potato wedges, steamed rice. Tapos meron din silang mga wine. Ayan. Tapos ito yung mga drinks nila. Juice, cocktail, beer. Okay, starter, salad, main courses, dessert. Pero X na muna tayo sa dessert. Ito lang tayo. Roasted duck. Tapos Vietnamese food and for vegetarians. Ito yung itsura ng restaurant nila. Okay, here's our food. Roasted duck, potatoes, vegetables. Nakalimutan kong sabihin na steam rice yung gusto ko na potatoes. Pero order ako ng steam rice. That's it. Try the roasted duck. Medyo matagal nilang sinerve, so ibig sabihin niluto talaga nila. Let's try muna ng walang sauce. Wow! Sobrang sarap ng duck. Ang crispy ng balat. Tapos malambot yung laman. Try naman natin ang may sauce. Baka secret sauce nila to. Dami ng rice nila. Half rice na kainin ko. Ang sarap ng sauce nila. Napit ko na maubos pa, pero yung rice di ko na ubusin. Ito na lang ubusin ko, pati yung gulay.
Alam nyo, even the potato nila, ang sarap. Okay, tapos na ako kumain, naghintay na akong bill. Super sarap. Like, of all the restaurants na nakain ko dito sa Hanoi, isa ito sa pinakamasarap. Cheers! Okay fam, so ang total ng bill ko ay 225,000 Vietnamese dong. So that's about 500 pesos. Ito na yata ang pinakasulit na 500 pesos na nakain ko. Like for the amount of duck meat na nakain ko. Sobrang sulit na yung 500, grabe. And ang sarap pa. Not just the meat, even the potatoes, yung gulay nila ang sarap, yung sauce ang sarap. Meron pa silang papakwan. I love it. Hashtag JM recommends. Punta kayo dito. Don Duck or Quarter. Okay, done with our brunch. Ayan, Don Duck. Try nyo yan. Super sarap. Nag-book na ako ng grab bike. Magkakape muna tayo. It's currently 12:08. So may isang oras pa tayo before checking out. Mag-coffee muna tayo. One last coffee hurrah here in Hanoi, Vietnam. Dahil mamimiss natin ang Kong Cafe. Magko-Kong Cafe tayo. It's an 8-minute walk from here. Pero I opted na mag-book na lang ng grab bike. Kasi fam, super init. Katanghalian tapat po dito sa Hanoi. And ayokong mapawisan na sana yung t-shirt ko kasi hanggang airport na to. I booked a grab bike. Tapos from Kong Cafe, yun yung pwede nating lakarin kasi parang less than 5-minute walk na lang yun to our hotel. Okay, let's go! Okay, we're here na at Kong Cafe. Okay, what do we order? Ayoko muna mag-coconut coffee kasi ano to, parang shake eh. Iced coffee siguro muna. Okay tayo. Oh, cute. Ganda dito oh. So yung view natin is yung labas. And aircon. Ito yung loob niya. Kasi ito yung bar nila. This is where we're gonna get the coffee. Tignan nyo yung aircon nila. Pininturahan din ng green. Ang cute. Okay, wait lang natin ang ating coffee. Okay, here's our coffee. Vietnamese coffee to with coconut milk. Sarap. The best talaga ang Kong Cafe. Okay, tapos na tayo magkape. Babalik na tayo ng hotel. 12:50 na ng tanghali. Let's say goodbye to Hanoi, Vietnam! Grabe. The fun 8 days here in Hanoi. Balik muna tayo ng hotel. Maglalakad na lang tayo. Although, kinda hot talaga today. Ano bang meron today? Anime figures. Souvenirs. Tapos ito yung mga coffee. Cashew. Tapos ito yung mga silk. Dami. And bags. And souvenirs. And Circle K. Tapos mga shirts. O, dito na tayo liliko. Malapit yung hotel natin dito. Tignan nyo fam, sa less than 5 minutes na paglalakad ko. Pawis! Sobrang init na yun. Okay, 1:20 PM na and nakapag-final pack na ako and naayos ko na rin yung maleta ko. Let's say goodbye to our room. Ito na talaga, goodbye Hanoi na talaga. Baba na tayo, sa baba na tayo mag-book ng Grab. Ito lang yung dala kong maleta. So here's our innovator na luggage. Tapos nilabas ko na yung Gearbook na bag. Ito yung i-hand carry ko kasama nung laptop. Yung Gio kasi na white na hand carry ko sana. Hiniram ni Casby kasi kailangan niya pa uwi. So ito na lang i-hand carry natin. Kaya nakalabas yung laptop. Pero okay lang yan. Saglit lang naman yung flight natin. After ng flight, ipapasok ko na lang ulit yung Gearbook doon sa innovator na bag. Okay, it's 300
Vietnamese dong, sabi sa Grab. O, diba? Pwede na. Let's go! Baba na tayo. Goodbye, Hanoi! Let's say goodbye to our room. Naayos ko naman yung room natin. Ayan, malinis yan. Nice ko talaga siya. And yeah, let's say goodbye to our room. Hanoi Delica Hotel. Again, if you want to book this hotel, you can book this on Klook and use my code JMBankisyo Klook para makakuha kayo ng extra discounts. Okay, let's say goodbye to our room. Ayan, maayos yan. Malinis. Bye! Dito pa sa kabila. Laki ng room natin, no? Grabe. Ayan pa. Ito hindi namin ito nagamit ni Cass. Let's go. Dito na ako sa baba. Tignan nyo yung buti ng pawis ko. Aircon na dito, ha. Ganun kainit ngayon. Anyway, nagbago yung fare ng Grab. 258 na lang kasi may nakuha akong promo code doon sa app. Yan, meron na. Ooh, Toyota Veloz ang ating sasakyan. Going to the airport. Andun yung luggage ko sa gilid. Take ko lang yung Grab, tapos alis na tayo. 1:35 na lang hapon. Ayan, tinulungan nila ako. Grabe talaga dito. As in, they will go out of their way to help you. Thank you so much. Yes, ayan na. Toyota Veloz ang ating car. Oh, parang ngayon lang ako makasakay ng Toyota Veloz. Thank you. I already tell him that he will stop at the international gate. Okay. Okay, let's go to the airport. Ang ganda rin pala ng Veloz na maluwag sa loob. Ayan siya. Goodbye, old quarter. Until next time. Okay, we made it to Noi Bai International Airport. 40 minutes ang biyahe from Old Quarter. Ayun, oras na. 2:15. 5 p.m. pa yung flight natin. So, less than 3 hours before our flight, nandito na tayo. Ayun yung bag ko. Innovator. Tapos yung ating Gearbo, alam nyo na yan. Pasok na tayo. Let's say goodbye to Hanoi, Vietnam. Sana ay makabalik ulit tayo dito sa Hanoi. Marami pa tayong mga lugar na hindi pa na-explore. So, hopefully, makabalik tayo. Soon, God willing. Pasok na tayo. Ang ganda nung Noi Bai International Airport. Grabe. Oh. Diba? Ibang level. Lumelevel sa Japan Airport. Nice. Oh. Kakabilib, no? Now, tingnan natin dito sa board kung saan tayo mag-check-in. Ayan, Vietjet Air, Bangkok, B01 to B07. Okay, doon tayo sa B. Let's go. Grabe, nakakabilib. Ang ganda ng airport nila. Hashtag sana all. B01. Dito tayo. Bangkok. Okay, checking in. Ito na yung baggage natin. 13.4 kilos lang. Okay, got our boarding pass. Mabilis lang ang check-in nila. 4:20 ang boarding time. 5:10 yung flight. Let's go. Pasok na tayo sa loob. Okay, papunta na tayo doon sa departures. May Burger King sila, oh. Okay, lusot na ako sa security check. 2:50 p.m. 2 hours before the flight. Haga natin. Okay lang yan. Punta tayo ng boarding gate. At tayo ay umupo na lang doon. Yung itsura ng loob ng mga boarding gates. So, papunta tayo doon. Tingnan nyo, fam mo, kahit yung boarding gate sila, ang ganda. May level sa Hong Kong International Airport, diba? Tapos sa Japan din. Bongga ng Vietnam. Ganda.
Okay, 5:15 na fam ng hapon. And grabe, sobrang delayed na yung flight versus the original schedule. 3:45 pa yung original schedule, diba? So, ewan ko, na-delay nang na-delay. Ngayon, 5:15, nagpapaboard na sila. Ayan, Vietjet Air for Bangkok. Ayan yung aircraft na sasakyan natin. Let's go, check-in na tayo. Gagabihin na tayo nito sa Bangkok. Thank you. Okay, let's go. Goodbye, Hanoi, Vietnam. I'll see you next time. Turkish Cargo. Ang laki ng plane, no? Doon yata, fam, yung domestic airport, oh. Yung may kulay red na building. Goodbye, Hanoi. Oh, may pila. Fam, update. Our flight sobrang delayed. 8 PM na, and nandito pa rin kami sa plane. Hindi makalipad yung plane kasi ang lakas ng ulan sa labas. Na timingan. Kung hindi sana na-delay kasi pa 3 PM yung flight. Kaya ng 3 PM wala namang ulan. Pero ngayong start ng 5:30 umulan na sobrang lakas, like kidnap levels. So ngayon 8 PM na, hindi kami makalipad. Nandito lang kami sa loob ng plane. Mga cabin crew nagbigay na ng water. Tapos na-roll na sila ng snacks na pwedeng bilhin. Balas na ngayon pa tayo hindi nakalipad. Gabi na tayo darating sa Bangkok. Okay, fam, update. It's 9:40 PM and nandito na tayo sa Bangkok. So after ko mag-vlog kanina, diba, nag-go signal naman na yung pilot na aalis. Kahit na umuulan pa, lumipad yung plane. So, isa't kalahating oras na ang biyahe from Hanoi to Bangkok. So, nandito na tayo ngayon sa Bangkok. Kaso ginabi na tayo. Ang dapat na estimated time of arrival natin, mga 5 PM sa original flight. 9:40 na. Delayed ng 4 hours and 40 minutes. Welcome to Bangkok, Thailand! We're back! Medyo mahaba lang yung lalakarin natin. Doon sa dulo. Sasakay pa pala tayo ng tren papunta sa kapila. Akala ko yun yung airport na lalabasan natin. Iba pa pala. So, let's ride the train. Okay, dito na ako, fam, sa may baggage claim area. Grabe ang tagal lumabas, parang mga 15 minutes ako naghintay. Ayan, palabas pa lang yung bagay natin. Oras na 10:20 na. Naisip ko kung may bukas pa ditong kainan, dito na tayo kumain. Tayo ko lang yung bagahe. Okay, there's our luggage. Tignan nyo, yan ang advantage kapag kakaiba yung kulay ng luggage mo. Makikilala mo agad. Ayan na. Diba? Love it. Okay. Yay! Let's go! Punta muna tayo sa toilet. Toilet break. Okay, nagpalit na ako ng damit, fam, sa toilet. Kasi feeling ko ang dirty na ng damit ko. Kaya nang umaga ko pa siya suot, diba? So, ayan, para presko naman tayo. 10:30 na, ready na tayong lumabas. Ang gagawin ko na lang is mag-withdraw ako dito sa K-Bank. Dito tayo laging nag-withdraw, diba? So, mag-withdraw ako ng mga, siguro, 10,000 baht. So, that's about 16,000 pesos. Kasi, saglit lang naman tayo dito. Okay, let's withdraw. Enter your PIN. Press here. Withdraw 10,000. Yan, 220 yung network fee. Accept. รับเงินแล้วอย่าลืมบัตรนะคะ Yeah, okay, we're done. Okay, ayun, di ba naka-withdraw na agad tayo. 10,000 baht. Kasi parang technically 4 days lang tayo eh. So okay na yun. Gamitin ko na lang yung card ko pag kailangan. May dumating na flight Cebu Pacific from Clark. May mga nagpa-picture na, fam. Buti na lang nagpalit ako. Kasi ang dumi ng damit ko. Nakakahiya. Anyway, labas na tayo. Next thing we'll do, we're gonna pick up our SIM card na nabook natin sa Klook. Many of you are asking, no? Although na-share ko na to sa mga previous vlogs.
And if you're asking why I don't get an eSIM, yung eSIM kasi fam, hindi siya nag-work sa phone ko. Kasi my phone is Hong Kong variant. Pag Hong Kong variant na iPhone, dual SIM na siya na physical. So hindi mo siya pwedeng insertan ng eSIM. So yan po ang sagot. Umakyat lang ako dito sa departures. Kasi dito ko kunin yung SIM card sa Klook counter. Katabi lang daw ng K-Bank. Ayun. Mas mura kasi kapag dito mo siya kukunin. Ayun o. Here. Papakita lang yung voucher dito. Please remove the Vietnam SIM. This one. Yes. SIM card is ready to use. Just restart your phone. Thank you. Just restart? Okay. Ayun, bilis lang. Restart lang pala. Okay, kumana na yung SIM card ko fa. Napakabilis. Pagka-insert, restart mo lang. Hindi na ako nag-restart eh. Nag-reconfigure lang ako doon sa data plans. Ganun. Okay na. Ganun lang kabilis. Again, ilalagay ko yung link sa description box. And kung ibubook nyo siya sa Klook, pwede nyo gamitin yung code ko na JM Banquisio Klook para makakuha kayo ng extra discounts. Ngayon, baba tayo sa 3rd floor. Kain muna tayo, fam. Parang hindi ko na kayang sumakay muna bago kumain. Ang plano ko sana, mag-check-in sa hotel, tapos lalabas tayo, kakain. Kaso ginabi na tayo. Imagine, anong oras tayo malis ng hotel? 1:30 PM pa. Tapos alas 10 na tayo nakarating dito sa Bangkok. Parang buong half day tayo nag-travel, no? Grabe. Ngayon, kain muna tayo. Ang huling kain ko pa is yung brunch natin sa Dondak. Oo, yun pa, no? Tsaka yung Kong Cafe. Grabe, nanghihina na ako. Kain na tayo. From 11 PM na dito sa Bangkok. Sabihin, alas 12 na ng gabi sa Manila. Antok na ako. Buong half day tayong bumiyahe. Nakakaloka yung biyahe. Yung Hanoi to Bangkok. 2 hours lang yan. Wala pa nga 2 hours. 1 and 30 minutes lang yung biyahe. Pero bakit inabot tayo ng half day? Hindi ko matanggap. Anyway, tapos na yan. Kain na lang tayo. Ang ganda pa naman ng plano ko kanina. Sabi ko kumaga tayong darating sa hotel. Lalabas tayo. Gusto kong pumunta ng Terminal 21. Tapos doon na tayo kakain. Ganun talaga ang life. Hinintay ko na yung order ko. I ordered green curry chicken with rice. Tapos mineral water. Additional info pala sa SIM na kinuha ko. Thailand Tourist SIM card siya na through 5G. Good for 10 days na siya. Tapos 50 gig ang package niya. Mura lang, no? 195 pesos. Oh, thank you. Wow. Okay. Medyo mahal lang yung food dito sa airport, no? Okay, kakainin to 255 baht. Times 1.6, magkano yan? 400 pesos. Mahal. Pero yeah, wala tayong choice. Gutom na eh. Hindi ko na kayang paabutin pa sa hotel ng gutom. Let's eat. Oh, green curry. Namiss ko ang green curry ng Thailand. Grabe, alam nyo, ang anghang na ng green curry. Yung may sasawa nila. Puro sili pa. Oh my God, wow, ang sarap. Nalasahan ko agad. Kakamiss ang green curry ng Thailand. Ang sarap ng pepino. Na-neutralize yung anghang. Pero sobrang sarap talaga ng green curry dito sa Thailand. Try nyo pa. Time check, 11:15 na ng gabi. Dito sa Bangkok, Thailand. And tapos na tayo mag-dinner. Sarap! Punta na tayo ng hotel natin, fam. Sasakay na tayo ng Grab para diretso na tayo sa hotel and hindi na tayo mag-commute pa kasi gabi na. Check ko sa Grab. Nasa around 365 baht. Sabihin ko sana 365,000. Nasanayo ako sa Vietnamese dong. Yun, check ko, nasa 365 baht ang pamasahe. From here, going to our hotel. And for this trip, iba naman ang hotel na pagsistayan natin, fam. Hindi tayo sa picnic hotel. Kasi ilang beses na tayo nakapag-stay doon. So, iba naman, and ibang area to. Sa Sukhumvit tayo magsistay this time. O, naging 330 na lang yung fare. Kasi may promo, 10% off pag airport. Sukhumvit 8 na tayo magsistay. Lakad tayo papunta doon kasi doon yung pick up ng Grab. By the way, kung sasakay kayo ng tren, meron na dito sa baba ng airport. Napakita ko na rin yung fam sa mga previews
Bangkok vlogs natin. Pababa lang kayo dyan sa escalator. Ayan o, airport railing. Pero we're not gonna take that tonight. Mag-grab na tayo para diretso hotel na. Ayan, dito talaga ako nag-withdraw. K-Bank. Always. And super dali lang. Walang ka-hassle-hassle. Saan na ba yung grab pick up? Okay, mali ako. Isang baba pa pala. Where do we go down? Tama ba? Kasi yung mga taxi nasa baba eh. So I guess doon din yung mga grab. We'll see. Okay, nagtanong ako. Level 1 nga siya. Nasa level 2 kasi tayo, arrivals. So isang baba pa. Nandun yung mga taxi and grab pickup. Ito maganda sa Innovator Farm. May lock feature siya sa gilid. Ayan o. Aangat lang. Para kapag mga ganitong walkalator, hindi siya tatakbo. Tignan nyo. O, diba? Yan ang advantage niyan. Pag nirelease ko yung lock, tatakbo yan papunta doon. Anyway, dito na tayo sa pick up. Yan o, yung airport railing, pababa pa dito. Baba pa kayo dyan. Yun, okay. Ito din yung mga taxi pwedeng sakyan. Grabe ang init ngayon sa Bangkok. Parang Pilipinas din yung init. Tawid tayo. Nakita ko na yung Grab. Ayun no? Grab Lounge. So doon siguro yung pick up point ng Grab. Ayun. Dito na ako sa pick up point ng Grab. Tignan nyo pa mo, butil-butil yung pawis ko. Mas mainit dito kaysa sa Hanoi. Ayan o, hala. Pawis yan. Okay, here's our Grab ride. Let's go. Okay, ayan. Nasa sasakyan na tayo. Ang ganda na nabukang Grab MG. Okay, we're here na fam. Ayan, live Sukhumvit. Ito yung labas niya. Mamaya ko na lang pakita yung labas. Parking din sila. Hello. Okay. We're gonna check in. Here. Hello. Ang ganda nung lobby nila. Okay, naka-check-in na tayo pa. Ang ganda ng space nila dito sa baba. Ayan o, co-working space siya. So kung mag-work kayo, pwede kayong tumambay dito. Pwede din dun sa taas. Meron din silang tuk-tuk na display. Cute no? Tapos tignan nyo yung mga upuan nila. So cute. Akit na tayo sa room natin. Oh, meron ding bilihan ng beverage. Ito yung kitchen. Everyone can use the kitchen daw. Oh, nice. Sige nga, pasok na tayo. Yan, can use the plates here. Hi. Tapos pwede rin gumamit itong mga microwave. Okay, may lutuan, sink, may ref. Wow! Life rules for shared fridge. Cute, no? Okay. Okay, 5th floor na tayo. Biruin nyo, fam. 12:30 na ng gabi. Inabot na tayo ng 12:30, no? Oh, may dispenser dito. Fairness, ang bango ng hallway, ha? Our room is 5 to 8. Aww, cute naman. Slay the day. Oh, may elephant. Cute. Okay, let's come in.
quick room tour. Okay, simulan natin sa pinto. Sobrang simple lang niya, no? Of course, the fire escape plan. And then, ito pwede isabit yung mga damit dito. Yung nagamit na. Tapos, toilet. Ang cute ng toilet, fam, oh. Isang ganyan lang siya. Tapos, color yellow. Pero, napakalinis, oh. Look at that. So clean. Tapos, may bidet. Winner, okay. Tapos, yung pinto nila, sliding door, kabila is the shower area. I love na magkahiwalay yung toilet and the shower area nila. Ayan. May warning lang na dapat i-close yung bathroom door kapag magsha-shower kasi ma-activate yung fire alarm. Ay, ang cute naman ng mga ano nila. Oh, shower gel, conditioner, and shampoo. Ideology. Try natin yan mamaya. Maliligo ako. Parang feeling ko, ang dirty-dirty ko. All the way from the airport. Anyway, okay, we have a lavatory here. Ang cute, nakahiwalay din yung lavatory. Oh, that's the sink. Tapos, meron ding hand wash dito na Ideology. Tapos, nasa baba yung mga hangers, towels, tissue. Okay. Tapos, meron tayong mini table here. Ang cute. Andito na rin yung pitchel. Kung gusto natin ng water, pwede tayong kumuha doon sa dispenser sa labas. And then, remote, trash bin. There's a mini chair. Tapos, ito na ang ating bed. Ang cute ng bed, oh. Tapos, parang may lounging area ka pa doon. Diba kung ayaw mong humiga sa bed, doon ka mag-lounge ka kasi may bintana tayo dyan. Tapos yung curtain natin, kulay gray. Tapos itong aircon natin. That's it! Ganun lang, no? Simple yung room, very compact, pero yung designs kinda modern. No? Hindi dated yung design niya. Parang ang aesthetic nung design niya. Tapos what's cool ay pwede kayong maglagay ng mga luggage dito sa ilalim mo. Diba? Para ma-utilize yung space. Meron palang safety deposit box dito. Yan, that's it. Simple lang ang ating room. Again, this is Life Sukhumvit 8, managed by the Ascot Limited. Nabuko ito sa Klook for around 3,100 pesos per night. So, kung dalawa kayo, paghatian nyo, tag 1.5 lang kayo, okay na, diba? You have this modern facility. Tapos, alam nyo fam, super lapit niya sa BTS train station. Nana Station, paglabas lang, nandyan na. May 7-Eleven sa harap, tapos may mga bars around the area. Pero, kahit na ganun, very tahimik dito sa loob. As hindi mo mararamdaman na may mga bars sa labas. Tapos, ang pangalan ng room na ito is One of a Kind. Room One of a Kind, no? And yeah, we're gonna stay here for a total of 5 nights. At bibigay din sila ng mga toiletries sa baba. Sasabihin mo lang kung ano yung kailangan mo. Napansin ko lang, puro elephant yung mga design nila. Maybe because Thailand nga, no? Ang nakukulangan lang ako sa room is a television. Walang television sa room. No? Yeah. Tsaka, mini ref. Walang mini ref. Pero, meron namang open kitchen sa baba. Ayun din ang napansin ko sa Life. Parang pinopromote nila yung pagsusocialize kasi ang dami nilang common area. May common area sa baba, sa lobby, you can work there. Common area yung kitchen, pati yung mga washing, ganyan, diniscuss kanina, nasa common area din. So, parang pinopromote nila yung pag-socialize dito sa hotel na to. Pero tayo kasi, we're an introvert, so hindi tayo ma-socialize masyado. Anyway, okay lang yan. Okay, halika bago tayo mag-ayos ng mga gamit at mag-freshen up. Baba muna tayo sa 7-Eleven. Let's buy some stuff. We're gonna buy Yakult. Tingnan pa natin kung ano mabibili. Pero gusto kong bumili din ng sabon kasi may i-hand wash ako. Ayoko nang bumaba dun sa second floor para mag-wash. Let's go, baba tayo. Okay, nakalabas na ako. Ito lang yung labas ng hotel natin. No? Tapos, ayan lang ang 7-Eleven. Diba? Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga bars sa labas. Pero hindi mo naman ramdam na bars, diba? Tapos nandiyan lang yung BTS Nana Station. As in, yan mismo, yung kanto na yan. So nice, diba? Halika, 7-Eleven tayo. Kung kailangan nyo din ng ATM, meron dito. Complete na, complete Ricardo's. Ako fam, ito na ang ating favorite na sandwich from 7-Eleven. Tayo. Okay, dito na ako sa hotel. Pakita ko na lang sa taas yung mga binili kong items. Bango.
Bango ng sandwich na nabili ko pa. Oras na. Alauna na ng madaling araw. Unexpected ang nangyari sa araw na to. No? Okay, ito na ang mga pinamili natin. Number 1, we have this detergent powder. Mag-handwash ako ng mga ilang t-shirt ko tsaka underwear. Tapos bumili lang ako ng medium toothbrush. Kasi yung nabili namin ni Custom sa Hanoi, parang super lambot na ano. Pants na powder. Wala lang. Para fresh tayo dito sa Bangkok. Tapos bumili lang ako ng My Basin Cool Mint na mouthwash. Tapos, ano, Yakult. Ito lang talaga yung plano ko pero napabili pa ng ano, di ba? Tapos bumili din ako ng ham and cheese sandwich, yung favorite natin. Hindi ko na napigilan. So, yun lang ang binili ko. Fairness, ang bango ng handwash nila na Ideology, ha? Midnight snack tayo ng sandwich. Sige na, minsan lang naman. Deserve natin to after yung mahabang biyahe. Grabe, anong nangyari sa biyahe natin? So, story time. Bakit nga ba ako napunta ng Bangkok? I have a few things on my list. Number 1, may shoot akong isang content for a brand. Pero baka hindi ko na i-vlog. Number 2, may dadaanan akong isang brand din na magbibigay ng gift na napuntahan na natin before. Actually, dalawang brands yung napuntahan natin before tapos may bibigay silang gift sa akin. Pangatlo, magpapatahi tayo ng suit dito sa Bangkok. Kasi kailangan ko ng suit na susuotin sa event sa August 30 yung Klook Awards night natin. May nabili ko sa Uniqlo, okay naman. Kaso, nung pinakita ko na kina sis and sa mga cousins, not giving daw, sabi nila. Kasi nga, hindi siya fit sa akin. Lagpas-lagpas sa kamay ko yung nabili ko. Kaya sabi nila, magpagawa na lang daw ng suit. Tapos, nag-search ako sa Manila. Kaso sa Manila, pag nagpagawa ka, parang 3 to 4 weeks aabutin. Tapos, sakto naman, naalala ko kasi may naging vlog si David Gison nandito. Parang nagpagawa siya ng suit sa Platinum Mall, tas within 24 hours, nakuha niya. So, doon ako nagka-idea na oo nga, sa Bangkok pala mabibili silang gumawa. Yung pupuntahan natin tomorrow, hindi yung pinuntahan ni David sa Platinum, iba naman. And, nakausap ko na yon. Actually, ni-refer din yun ng isang Instagram friend. Nakausap ko na sa WhatsApp. So, mabilis din silang gumawa. Pupunta on the first day, susukatin, tapos on the following days, may fitting. Fitting ka on the next day, the following day, fitting ulit kung may ipapa-adjust ka. Kung wala na, saka mo siya makukuha. So, parang max of 3 days to 4 days, ganun. So, yun yung gagawin natin. Kaya ako biglang napunta ng Bangkok. Nakaschedule naman na talaga to after nung trip namin ni Kaz sa Hanoi. Pero, nung magbubook na ako ng ticket ng Bangkok from Manila, ang mahal. So, naisip ko, nasa Hanoi na nga pala kami. Why not? Dumiretso na ako. So, nung naghanap ako ng ticket, ang mura ng ticket from Hanoi to Bangkok, nasa around 3,000 pesos ko lang yata na book. Yun nga lang, perwisyo naman, napakatagal. Ayun, anyway, okay lang. Ang mahalaga, nandito na tayo sa Bangkok. Sige na fam, baka mainip na kayo sa mukha ko. Iyan ko na itong vlog. At baka mainip na rin kayo sa story time. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog na to kahit na hindi ko alam. Marami ba ako nakuha ang clips? Parang puro biyahe pinagagawa natin sa araw na to. Pero yun, sana na-enjoy nyo pa rin, fam. And abangan nyo pa yung mga susunod na Bangkok vlogs natin. I'm so happy to be back in Bangkok. Isa ito sa mga pinaka-favorite kong destinations talaga in Asia. And I'm really happy to be back. So, end ko na itong vlog, fam. Maraming salamat sa panonood. And I'll see you on the next Bangkok vlog. Bye!